long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas ng silanganan, alat ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiging sa manlulupit. Sa pasisil, sa dagat ang bundok, sa simoy at sa langit ng bughaw, ay dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api, ang magmahal ng dahil sa'yo. Welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online at syempre sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay dyan sa iba't ibang sulok ng mundo. Ayan, medyo nagulat kayo sa aming bagong intro. Syempre kailangan natin maging makabayan sa bawat pag-umpisa natin ng ating programa. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Del Babareiro na bumabati po sa inyo ng isang mainit na hapon at isang magandang buhay po sa lahat ng leaders, viewers, listeners ng Serbisyo Balita Online at Serbisyo Balita Live Online. Para po sa inyong mga hinaing, reaksyon, panawagan at komento, maaari po kayo mag-text sa 0929-600-3001 at sa Globe
0935-868-9375. At patuloy lang po tayong mag-like sa aming page ng Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Ayan. At Ayan. may bagong may bagong balita tayo. At ewan ko kung ito'y may mga matutuwa. At syempre, merong mga may konting mag-sesenti-senti dyan. Ito nga kahapon, yung issue na ni DILG Secretary Mar Rojas, ang bagong talagang hepe ng PNP na si Police Director Ricardo Marquez. Yan. Ayan. At ewan ko, ang marami nagsasabi, parang from out of nowhere, biglang sumulpot yung pangalan na to. At yan nga, formal nang itinalaga ng Secretary of Interior and Local Government na si Mar Rojas, itong si Police Chief Director Ricardo Marquez. Di ba may picture tayo dyan para makita ng mga viewers natin kung sino na ang bagong Chief PNP na pumalit kay dating Chief PNP Purisima at OIC Leonardo Espina. Ayan. At medyo all smiles. Talagang ikaw na ang mahiram bilang Chief PNP. From out of nowhere, talagang all smiles ka hanggang tenga. Pinuri naman ni Secretary Rojas si Espina dahil sa naging magandang serbisyo nito sa PNP. At sinisigurado naman ng kalihim na tuloy ang matagumpay ng Oplan Lambat Simbat na kung saan ay baba ng 50% ang crime rate sa National Capital Region. At syempre, kaugnay ito, kasama rin syempre sa mga bagong responsibilidad ni PNP Chief Marquez ang paniniguradong mairaos ang matiwasay na APEC Summit ngayong November. Yun. At yun, medyo malaking challenge sa kanya. Kailangan maging successful yan at matiwasay ang APEC Summit. Ayan. Pero siyempre may mga intriguing side dito sa pagkakaupo ni, siyempre out of nowhere, biglang Marquez yung umupo. Di ba dati may Colonel, may General Garbo pa, yung ganyan, something dapat ganyan. Kung nasunod yung hierarchy ng klase. Isa daw kasi itong bata ni dating Chief PNP Purisima. Okay. Yan. Pero hindi naman bata siguro ito So, siyempre pinakinggan pa rin talaga yung bulong. Malakas. Oo, bulong ni dating Chief PNP Purisima. Yeah. Pero may mga ibang kumokomento, may mga ibang nagsasite dyan. Kayanin kaya, bukod sa pagbibigay ng seguridad sa APEC Summit, kaya kayang ma-meet ng netong bagong Chief PNP na si Ricardo Marquez ang expectations naman. Siyempre, ang pagiging Chief PNP, isang malaking challenge talaga, di ba? Challenge siya. Oo, nasa iyo talaga nakasalalay ang kapayapaan ng buong bansa. Siyempre, magiging challenge sa kanya kung kaya ba niyang, sugpuin yung mga illegal dyan sa paligid, di ba? Yung bang kapag na sinasabi natin palagi, huwag na tayong maging hipokrito dyan. Diba? Kaya ba supilin yan? O kayang bawasan? Kahit hindi na natin ma-eradicate. Kahit kung saan bansa meron tayong corruption-free na kapulisan. Kahit naman sa Estados Unidos, meron din mga tiwali dyan. Pero, kumbaga sa ating hanay ng kapulisan, a word of advice, ay huwag naman tayo masyadong paka-obvious. Yan, para medyo nananatili yung trust and confidence ng mamamayan sa inyo. Yan, kaya kay Police Chief Director Ricardo Marquez, good luck. At pero hindi ba parang kapangalan niya ata itong nakalaban ni Pacquiao. Si Marquez. Si Marquez. Kano kaya ito ni dating Mayor Joey Marquez? Yeah, manakaw kaya niya ang mga tiwali at mga mga scalawags in uniform. Uy, pero ang dami nanghihinayang at ang dami nagmamahal, dami nanghihinayang. Kaya si General Leonardo Espina, di ba? Mabait yung at saka mabait tong si dating Chief PNP Espina sa mga media. Talagang one of these days paparinig natin sa ating mga viewers, panood natin sa kanila yung naging speech ni
General Espina regarding sa kanyang mga media friends at kung paano kailangan maging cooperative or paano pakikisamahan ng mga PNP personnel sa media. Ayan. Hindi katulad nung na medyo na-disappoint lang ako kagabi dyan sa police station ng Parañaque. Hindi ko inaasahan. Kung tutusin, Manila na yan. Sana naman yung kapulisan natin dyan medyo accommodative sa media, lalo at pagpalagay na natin, sabihin na natin, mga media probinsya kami. Aba, pinupuntahan namin naman dyan ang Deputy for Operations ninyo na dati naming nakakasama dito sa Laguna. Kaya nga, dating PROMD rin yan. Kasama namin dito, dating hepe ng HPG ng Laguna, yan si Colonel Wilson Doromal. Pero syempre, wag din nila mamaliitin yung mga local media. Ika nga doon sa isang naatinan natin na seminar, wag na lang natin babanggitin kung saan man yun. Syempre, di ba, sa local media nagsisimula yung mga issues, di ba? Issues doon na lumalabas. At the same time, doon sa nasabi ng seminar na yon, doon sinabi nga nila, although may mga national networks, pero ika nga, ang umpisa ng laban nasa local media, nasa ibaba. Kami yung naghahatid ng balita dito mismo sa grassroots. Ayan. Kaya yan panawagan lang. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-cite ng comment na yan, ng issue, meron tayong tatanggaping ulat mula sa ating kasama dyan sa labas ng himpilan. Okay, anyway, bago mag-ulat ang ating kasamang si Koy Laura, ito lang ang masasabi ko ang kasabihan, matalino man ang matching, napaglalamangan pa rin. Ewan ko ba naman, ay public officials napagloloko pa rin. Ay kaganda naman. Pakinggan natin ang buong detalye mula sa ating kasamang si Koy Laura, dyan sa lalawigan ng Batangas. Koy, magandang hapon. Yes, kasamang RJ, magandang hapon. 2 lingkod bayan ng Lipaw City, Batangas ang tumulog sa tanggapan ng kapulisan dito. Ang nangyari, umano ay ang pagbibiktima sa kanila ng isang kumpanya ng isang investment scam. Ang dahilan, dakong alas 2 ng hapon, July 14, 2015, kinilala ang mga nabiktima na sina Honorable Joel Pua Iliosa, 38 years old, may asawa, Lipaw City Councilor, at residente ng Barangay 4, Lipaw City, at si Barangay Captain Paulo Santino Soriano Apaya, 30 years old, binata at residente rin ng nasabing barangay at nasabing bayan. Habang ang mga inireklamo namang suspect ay mga empleyado ng One Dream Global Marketing na sina Arnel Gacer, Marlon Di Guzman, Villapando, Michael Bagasbasi Hernandez, Jobel Gacer at 20 di pakilalang tao. Ayon sa naging paunang investigasyon, dakong June 2015 nang aluin umano sila ng mga isinusurong suspect na mag-invest sa kanilang kumpanya at ikita umano agad ng napakalaki sa sandaling panahon ang kanilang ilalagak na mga halaga. Subalit dakong July 13, 2015, ang nasabing kumpanya ay nagdeklara ng pagkalugi at naiwang hindi nabayaran ang mga nag-invest kasama na ang nasabing mga biktima. Umabot ng 1,246,588 kasama na ang interes ang natangay sa konsehal ng bayan. Habang 1,074,074 pesos ang natangay naman sa barangay Casting. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng follow-up
operation ang mga kapulisan ng nasabing bayan para sa agarang ikadarakit ng mga suspect na ng biktima na sinasabing investment exam na patuloy pa rin nakakalaya. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, ako si Koy Hipolito Laura, kasi Serbisyo sa Bayan, dito lang sa Serbisyo Balita, live, online. Ayan, at maraming salamat kasamang Koy. Ayan. Hindi, kahit matatalino, basta usapin pera, talagang maloloko. Laloloko? O may magandang term dyan. Kahit anong talino, basta't nasilaw sa pera, ayan, nagiging tanga. Sorry for the words, pero ika nga, ayan, sa may mga kagustuhan talagang yumaman ng gusto, hindi mo na nag-iisip, hindi mo na tinitingnan kung ito bang pinapasukan nila ay matatagbang kumpanya o ano. Aba, napakitaan lang kayo ng cheque dyan, ng mga kung ano nung sasakyan, ng mga nauna sa inyo puno. Ay, kagat naman kayo. Ay, nako. Anyway, lesson learned dyan. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Laguna at para tanggapin ang susunod na pag-uulat. At may tatanggapin tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Laguna sa kasama nating si Levi Tata. Levi, magandang hapon. Nang-inundan sa University ang Philippines Science Nation Innovating for Competitiveness na ginanap sa Oasis at Hatmap lalaki Los Baños, Laguna. Nasunod ng iba't isang media organization sa buong Rio 4 na pinangunahan ni UST Regional Director Alex Madrigal sa pagbati sa mga dumalo na layunin nito na may pabati sa madla na sunod-sunod na aktibidades ang kanilang inulunsad sa buong Rio 4 upang makamit ang extra mileage sa agham na ramdam upang mabigyan ng pagkakataon ng mga batang scientists na makabuo ng makabagong imbensyon upang makalahok sa buong mundo. Pagdating sa science, technology, kanilang bubuhayin ang makapunong industry sa lalawigan ng Rizal na may trademark na Pinoy. Magtatayo din sila ng food processing plant sa LSPU campus. Ito ay ang shared facilities. Maglulunsad din sila ng stockbook na naglalaman ng mga science innovation na nagkakahalaga ng 30 milyon ding pondo para naman sa halal food, so yung halal na food. Ayon nga kay Asik Mario Liboro, DOST Region 4A, na mahalaga ang papel ng media upang may palaganap ang mga bagong tuklas na imbensyon ng mga bagong sipol na estudyante na mula sa mga state universities sa buong Rio 4. Nagkakaroon din ng science journalism workshop sa mga magsusulat tungkol sa science, CBS practice on media partnership and their role in the NSC, National Science Base. At Food Product Innovation Award sa mga magpiling kalahok. Layunin pa rin ng DOST na engganyo na makipagpalitan ng nalalaman upang malakas ang ugnayan sa mga lokal na media practitioner sa buong Rio 4. Okay? Okay, at mukhang maganda yan. Talagang sana makapag-participate lahat ng mga media practitioners, lalo na dito sa Region 4A, ano? Yung mga media na hindi pinabili ng suka, ha? Oo, yung mga tunay talaga. Karamihan dyan. May presidente nga dyan ng San Vicente Press Corps. Hindi naman nakagraduate ng high school. Ay, mag-ALS muna siya. Mag-ALS muna siya bago pumasok sa, ano? Yun na nga. Kaya piling-piling nga. Dahil pahayag ka ng PIA Region 4 Director, sinasabi nga niya na marami daw media na pinabili lang ng suka ay media na. Kaya yun ang iniiwasan ng PIA na maalahokan sila ng tinatawag na house show na media. Oo nga. At pinabili ng suka na nag-media na.
natutuwa kasi medyo nakakabahala. Nung Lunes, hindi ka nag-worry nag-report. tayo nung Monday. Akala ko yung kumakalat na text message, ayon sa text message, ikaw daw ay naging biktima ng pamamaril sa Cavite. Aba. Alam mo, napakalayo naman yun. Alam mo naman kasi may tinatamaan yung mga binibira natin, lalo dyan sa Campasiano Fresco, na kung natagan tayo ng credential, wala namang ibubuga. So, ang gagawin lang nila, wala silang gagawin kundi magpakalat ng mga maling informasyon. At hindi naman tayo nakakarating ng Cavite. At napakalayo, diba? At saka, balita ko, paano nalaman ng tiga Cavite man yun, yung mga number ng tiga City Hall? Oo nga, at hindi lang yun, pati yung mga chief of police dito, pinadalan din, Oo. ng mga ganon. At tumawag pa raw yung isang Dikuray, na dating driver ng kapalaran. Minalas na kasi wala nang kapalaran ngayon. Kino-confirm kung ano kapalaran mo. Kino-confirm kung ano naging kapalaran mo? Oo. Ngayon may uniforme ng 5 kuno, 5 piso. Ayan. Sorry na lang. At mukhang yung kanilang kasiyahan, mukhang naudlot. Mukhang pinapasikat ka. Oo nga. Masyadong pinasisikat tayo dahil binabanatan na sila yung palpakan nila, di ba? Tsaka ano ba yung mga kinakalat nila? Death threat ba yan? Parang gano'n ang style nito Kaya lang, hindi formal sa cellphone ko. Pero halos gano'n lang. Ibig sabihin, warning yon. Kaya hindi lang tayo takot kung magtigas lang naman ang magpapakalat doon dahil kita natin yung kanina, yung closeness ni Tismucho at saka ni Ortigas ay nagbeso-beso pa kanina doon sa caravan ni Mayor Tiwichipego. Nagbeso-beso? Kapalang base ng itong mga ito, di ba? Pero itong si Mucho ay ang publication niya nasa Cavite. Cavite ito. Saka may kaso yung kanyang publisher. Pagka sinampapay ulit ng kaso, dagdag kaso na naman sa kanila. Hindi kaya sa publisher niya, di ba? Hindi kaya galing, kasi galing sa Cavite. Nakuha mo ba yung number? Yung number 0918 yung number na yun. Yung 4 na dulo, 3500, no? I-post mo sa programa mo yung number, di ba? At pag tinawagan mo, patay na. Yung SIM card ang patay na. Buti pa yung SIM card ang naunang mamatay, ano? Oo nga. Kasi pag tinawagan mo, patay na, walang nasagot. Ayan. Pero anyway, tayo naman nagpapasalamat at ikaw ay safe at buhay na buhay. Oo naman, hindi naman tayo pabayaan ng may kapal pagkat malimit naman tayong manalangin para sa kanya. Pinapanalangin nga natin parati na magbago na yung mga masasamang isip laban sa atin. Lalo na yung mga tinatamaan ng mga kinakastigo natin sapagkat yung pagkastigo naman natin ay tama lamang na bigyan ng sapat na panahon yung ating pagkastigo sa kanila sapagkat sila naliliyas na nga sila sa ibang landas sapagkat itong si Mara Teresa Mucho ay ibang na sa kanyang kapangyarihan sapagkat 4 na taon siyang namamayagpag sa paniningil sa lungsod ng Calamba at babanatan pa niya isang tauhan ng buting mayor ng Calamba, no? Tapos kanina malakas pa yung pace na namamagana pakita-kita ba nun, pa-epal pa, di ba? Kapal talaga nitong ni Mara Mucho. May narinig ako mula din sa mga empleyado ng City Hall na nandun kanina, pinagbubulong-bulungan siya. Ayun nga, sabi nga daw, kapal ng face, magaling magpa-epal. Di ba? Kasi hindi naman masita ng butihin nating mayor, sapagkat siyempre, unethical naman yun, di ba? At saka alam naman natin na siguro, wag lang masasagarin, hinahayaan na lang ni Mayor Timmy yan. Oo nga, kasi hindi naman kailangan unang-unang babae pa. Buti kung babae rin ang susupla sa kanya, walang problema. Siyempre, kung lalaki, iba na ang usapan yun. Kaya baka makasuhan pa si Mayor. Baka gumawa na naman ng eksena. Sasabihin, kakasuhan na naman kita dahil ako yung ginaganito mo, di ba? Oo nga. Medyo... So, yan ang iniiwasan natin. Lang kay Jeff, sinabi lang naman nila, PI naman kamahal ng jaring 300K. So, tapos sinabi siya na daw ang pini-PI, ano ba yan, di ba? Kaya nga. Okay. Okay. Alam mo, nagpakita lang yon si Mara Mucho kanina para ipakita na
namamagay yung kanyang mukha. Nakaiyak dahil sa sobrang kahiyan na daw. Nakaka-ano namang makipagbeso-beso doon, baka mahawa. Yung nga eh. O baka naman kaya nagpunta para matingnan kung nagko-cover ka pa. Nagulat. Alive and kicking. Kinoconfirm kung totoo yung pinakalat nila, kung may naniwala doon sa kanilang pinakalat na nabaril ako sa GMA Cavite. Ano yun? Kaya nga. Diba? Ang layo naman, Laguna tayo, mga nasa sabihin, GMA Cavite, doon nabaril. Doon ka daw aabangan. Doon ka raw aabangan eh. Dapat pumutok na doon sa Cavite, may mga media news break na rin pag gano'n, di ba? Ay, hindi marunong yon kasi hindi ka naman napunta ng Cavite. Kaya nga. Ay, bakit dito nagpaputok ng balita na nabaril tayo sa Cavite? Tayo ay live na live, live in kicking, Kaya nga. Nag-cover pa, di ba? Hindi katulad nila na parating pinagdarasal. Magbago na sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi ko, ama ko, patawarin po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa sa mga pagkapapakalat ng mga maling informasyon. Sabi yung heavy ng Los Angeles, biktima. Tao pa ng tao sa akin kahapon. Pagkat kaibigan ko raw, kapatid ko raw si Ortigas, ang may didinisan daw ni Ortigas yung tatati. Okay. Di ba? So, yan pa rin mula pa rin sa lalawigan ng Laguna. Levi Tatas, nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Levi. Ayan live na live at alive na alive. Ayan, at talaga namang ewan ko ba naman yung mga kumakalat na chismis na ganyan. Ika nga, ito, kapag nang hindi naman sa ako naman nagdaan rin naman sa ganyan. Natin daanan sa takutan. Kung sino man, harapin nyo na lang para mas maayos ang ang usapan. Yan. At meron tayong tatanggapin ulit na ulat dyan naman sa Parañaque. At meron tayong tatanggapin naman ulat mula dyan sa lungsod ng Parañaque. Sa kasama natin si Gaspar Latam. Magandang hapon, Gaspar. Yes, sir. Hindi na maiwasan pa patuloy na inahin ng ating mga kababayan hinggil sa kontrakolisisyon na nagaganap sa ating bansa na kung saan sinasamantalang mga durugo at sambuhalang negosyante. Sa bisa ng Republic Act 671, bago kilala higit na Herrera na nagkaroon ng pagkakataon ng mga buhayang negosyante na maging contractual na lamang kanilang mga empleyado para takasan mga benepisyong nararapat sa isang obrero. Kung ating bibigyan pansin, karamihan sa mga malalaking kumpanya sa bansa, ang kanilang mga empleyado ay umakot sa lamang ng 5 buwan ng kanilang pamamasukan dahil sa tinatawag na contractualization. Ang mahirap dito, napakaraming requirements ang kanilang mga hinihingi mula barangay clearance, police clearance, NBI clearance, physical clearance, at sila pa mga clearances na pagkatapos ng buwan ng kanilang pamamasukan. Ipanigamong buwan na naman at gagastos ng libo-libo. Malinis para sa oras sa bukuling para sa pagkuha ng mga dapat na dokumento para sa muling paghahanap ng trabaho. Sa ating monitoring dito sa malalaking mula si Banminster sa Metro Manila, karamihan sa kanilang mga empleyado mula dahil sales reading, cashier, counter checker at iba pa na pilalim na ng contractualization. Kaya na nanawagan ng mga kababayan at mga labor sector may basura ng contractualization sa bansa para sa ikabubuti ng bawat obrero at ng pamilyang Pilipino. Ayon sa kanila, napapanood na rin ay repasuin o yung ng Republic of Sibinuwas dahil pamaiwasan ng minsalang batas na siyang sanhi ng kawalang matinong trabaho sa bansa. Samantala, hindi naman iwasan ng tuwat galak ng nararamdaman ng ating mga lulu at luna o yung mga senior citizen mula sa lungsod ng Parañaque dahil sa pinagkalog o kaskip na tulong na nagmula sa lugar ng pamalaang lungsod sa panguna ng buting Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric Olivares at mga konsyalis nito. Ang nasabing kaskip ay pinagkalog sa mga lulu at luna na nag-iwan ng kanilang karon mula Enero hanggang Hunyo 2015
samantalang mga nagdiriwang ng kanilang birthday mula July up to December 2015 ay binibigay bago dumating ang araw ng Pasko. Ito ay nagsimula sa panungkulan ni Mayor Edwin Alvarez taong 2013 lamang sa bisa ng isang ordinansa na kung saan nasalog dito ang nabanggit na benepisyo ng mga senior citizen para sa 16 na barangay ng lungsod. Mula dito sa National Capital Region, Manila, at Parlatang nagsiservisyo sa bayan dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at maraming salamat, Samang Gaspar. Ayan. Bakit late na yata nagkaroon ng parang resolusyon o ordinansa na sinagawa dyan sa lungsod ng Parañaque para sa kapakinabangan ng mga senior citizen? Parang nahuhuli na yata sila. Samantalang ang lapit-lapit nila sa Makati, di ba? Ayan, At yan, tangkapin naman natin ang susunod na pag-uulat. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Cavite, dyan sa ating kasamang si Miss Lady Exposed kay Ate Beth Sarinas. Ate Beth, magandang hapon. Okay, welcome po. Magandang hapon at magandang buhay sa ating mga listeners and viewers ng ating programang Serbisyo Balita Live Online. Today is July 15, 2015, Wednesday, araw po ng Yerfless yun. Anyway, bigyan pulang ngayon ng mga mainit, nagsapoy at sumasabog na isyu na ngayon ay talagang pinapinig ang mga usaping makapakingin po tulad ng hinirang na GPMP dahil ito general lang. Siguradong marami-rami rin tatrabahuin na bagong GPMP. Ngayon din naman at nagtalaga na ang bagong PMP chief o pambansang pulisya si Pinoy bilang puno ng PNP na si Director General Ricardo Marquez. Isang malaking importansya ang nagpahitong si Police Director Ricardo Marquez na gumanap ng mahalagang papel sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa kamakailan nitong Enero lamang. Bagong hepe ng Philippine National Police itong ating kakapanayamin kung sakasakali, maaaring sa isang linggo dahil ito po ay nakausap na natin kahapon. Inanunsyo ito ni DILG Secretary Mar Rojas sa isang press briefing sa Camp Crame kahapon ng umaga. Si Marquez na produktong Philippine Military Academy, PNA, Sandigan Class 82 ang namuno sa Super Task Force papalbisit na magpapatupad ng seguridad ng makasaysayang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong Enero 15 hanggang 19 taong kasalukuyan. Bago itinalagang pinuno ng PNP si Marquez sa isang 2-star general ay namuno bilang Regional Director ng PNP Region 1 at Directorate for Operation ng Pambansang Pulisya. Ayon kay DILG Mar Rojas, unang nakilala ni Pangulong Aquino si Marquez noong nakalipas na taon sa kasagsang bansa ng Middle East Respiratory Coronavirus, yung MERS-CoV kasamang AJ na tinatawag sa bansa. Ayon kay Rojas, talagang nahirapan si Pinoy sa pamimili sa halay ng mga contenders pero tiniyak nito na iluluklok bilang permanenteng PNP chief at hinggil at hindi OIC si Marquez. Base na rin po sa mga impormasyon pa nating nakuha kahapon sa 5 kandidato, naging mahigpit ang katunggali ni Marquez. Ang lista nito na si
Police Deputy Director General Danilo Constantino, PNP Directorial Staff. Kaya nitong nakalipas na Hunyo lamang ay ipinatawag sa Malacanang ni Pinoy sina Marquez at Constantino. Malugod naman pong tinanggap ni Marquez ang tungkulin sa pamunuan ang 160,000 perso ng pulisya ng bansa. Tiniyak din niya ang gagampanan ang trabaho at pag-aayusin. Una lang sinabi ni Marojas na susunod na PNP chief ay kailangan batang general at magre-retiro sa serbisyo ng sa Hunyo at 30, 2016 dahil crucial ang gaganaping national election sa darating na Mayo 2016. Ito pa rin pong karagdagang balita, hinggil po ako dito kay Senador Bong Revilla na nakabisita na po kahapon lamang sa kanyang ama na kung susuriin po natin ay for konsiderasyon, dapat lang naman din po pagbigyan dahil ang kanyang amang na si Senator Ramon Revilla Sr. ay talaga may edad na rin po. Kaya hindi rin biro ang kanyang kalagayan sa ngayon. Kaya kahapon, binisita ni Senator Ramon Bong Revilla ang kanyang ama na dating Senator Ramon Revilla Sr. na nakakumpay sa St. Luke Medical Center sa Taguig. Pinagbigyan din po ng Sandigang Bayan First Division Chairman Associate Justice Efren de la Cruz ang petisyon ni Revilla nitong Lunes lamang na madalaw ang ama nito ng 5 oras mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa pagdinig ng motion ni Revilla, tinangka ng prosecution na harangin ito dahil wala niyang seryosong banta sa buhay ng ama nito dahil nailipat na raw ito sa regular na silid mula sa intensive care unit. Ngunit gihit ni Atty. Ramon Isquera, ang legal counsel naman ni Revilla, life-threatening ang kondisyon ng nakatatandang Revilla dahil may infection daw ito sa dugo. Kung kaya, na kung saan naman maselang pa rin na matatawag ang kondisyon at kalagayan ng matandang Revilla. Kung kaya isang konsiderasyon na lamang ang hiningi ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. bilang anak para sa kanyang mahal na ama na may sakit. Bukod dito, lahat ng kaukulan namang gastusin sa paglabas ng nasabing senador sa kanyang kulungan papuntang St. Luke Medical Center sa Taguig ay kanyang aakuhin lahat ng gastos, nasabing gastos. At mayroon din po tayong isang mahalagang balita na para sa isang panawagan at pag-iingat na rin po ng ating mga kababayan ay hinggil po dito sa habagat, hahataw daw ulit. Uulanin ulit tayo dito sa parte ng bahagi ng Luzon ngayong araw na ito, maaaring mamayang gabi at bukas bunsod ng pag-iral ng habagat ayon sa Pag-asa. Maaaring maranasan ang epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong may international name na tinatawag na Nangka. Makakaranas ng pag-ulan sa Metro Manila, Mimaropa at Calabarzon. Ito ay sa kabila ng kawalan ng direktang epekto ng Typhoon Nangka sa Pilipinas, ayon yan sa Pag-asa. Inalerto rin ng Weather Bureau ang mga residente ng Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalo't lumambot na raw ito dahil nga sa sunod-sunod na araw na pag-ulan. At isang pagpati lamang po sa mga RJ dahil dito ay nagpapasalamat po tayo dito sa grupo ng PCSO, lalo na kay Chairman Ayong Maliksi at kay Ginoong Rubin Magno sa Philippine Charity State sa main office. Yan po sa may malapit sa may Lang Medical Center. Yan po rin dito yan sa parting Quezon City. At tanggapan nito, yan po ay natulungan po yung isang kaibigan natin lumapit sa ating tanggapan, si Sir Patricio na nakatira sa buhay na tubig yan sa Imus, Cavite. Na nakakumpain po
dito sa San Juan de Dios, Pasay City, sa sakit na colon cancer. Sa pamamagitan po ng guarantee letter ay awa ng Diyos ay nakapagbayad din po sa ospital ang naturang pasyente. Kaya maraming pong salamat at mabuhay po kayo dyan sa PCSO. Okay, hanggang sa susunod po nating mga balita pa na malalaman yung mga mahalagang kaganapan pa dito lamang po sa Serbisyo Balita Live Online. Ito po si Lady Exposed na si Beth Sarinas ay nagugulat at siniserbisyo para sa bayan sa Serbisyo Balita sa Cavite. Ayan, kompletos Ricardo ang report ni Miss Lady Exposed, Beth Salinas. Ito, nakakatawa lang. Nung unang humataw, si Egay. Tapos si Falcon. Tapos ngayon naman, ang hahataw padating daw mamaya or bukas, si Nangka. Nasaan si yung letter Nawala G and H. Paki-explain nga, Pag-asa. Ayan, at mukhang lumok daw yata Oo, tayo. naging Nangka na agad, di ba? Paki-explain. Baka naman palayaw ng ng bagyo Pero yung tunay letter G. Sino kaya yung G na yun? Ayan, habang nag-iisip pa nung isasagot ang Pag-asa sa atin. Ayan, baka na-misplace niyo yung baka si Goryo dapat. May magbabalita muna from Cavite. At tanggap natin ng isa pang pag-uulat mula dyan sa labas ng ating himpilan sa kasama nating si Adan Gabato. Adan, magandang hapon. Okay, Centennial Campus Arena sa buwan ng Masa. Simula ngayong buwan ng Hulyo, 18 at July 29 hanggang Agosto 1, ngayon taong ito ay may magandang promo ang sa buwan ng Masa na matatagpuan sa lugar ng Covilancia Road, Pinakayan, Bayan ng Kawit, Cavite, kung saan sanhin ang konkretong inisyatiba at sa pamamahala nitong retired police colonel na si Colonel Butawan at anak nito na si Darius ang napanatiling maayos at napaganda ang relasyon ng mga sabong dito sa Centennial Campus Arena sa bayan ng Kawit, Cavite. Unang-una na rito ang makukuha ang ganansya ng mga sabongero sa ugnay sa legislative fee ng halagang 100 piso lamang ay mananalo sa first cup ulutan fastest skill ay may tatanggaping kaukulang premyo. Ang first prize ay tatanggap na 6,000 plus mountain bike. Ang second prize ay tatanggap na 5,000 at ang third prize ay tatanggap ng 4,000 at fourth prize ay tatanggap na 10,000 premyo sa ulutan fastest skill. At sa fifth naman ay tatanggap na 6,000 ang plus mountain bike at sa sixth prize naman ay tatanggap ng 5,000 at sa 7 price naman ay 4,000 at may kasamang cellphone at may libreng pagkain. Ito ang magandang ginagawa ngayon dito sa part ng Binakayan, Kawit, Cavite. Bagamat dating mahina ang sabong dati rito sa Centennial Campus Arena ay masasabing ito ay legal naman kumpara sa Tupada na yung guerrilla site at malamang pa ang huli. Samantalang dito sa Centennial Campus Arena, bukod sa may permiso ng lokal ng pamahalaan, ay malaki ang dansang makapag-uwi ng mountain bike at mga mahilig sa sabong dito lang yan sa sapuhan ng Masa sa pamamahala ni retired police colonel Butawan. Mula dito sa Cavite, makahaba ng Centennial Binakayan, Kawit, Cavite, ito si Adan Gabato, patuloy na sa serbisyo sa bayan. Dito lamang sa Serbisyo Balita, live online. Ay, saan napapasuot si kasamang Adan pero kita mo naman, basta dito sa Serbisyo Balita live online, kompleto. At bukod sa mga police reports at sa mga kaganapan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, meron na tayong weather report, meron pa tayong
report. Ayan, at ang national sports nga, yung sabong. Anyway, ayan, at meron tayong tatanggapin muli na pag-uulat mula dyan sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa NCR sa kasama natin si Edward Flores. Edward, magandang hapon. Edmina Traffic Management and Enforcement Division or TMDD ng Marikina City. Patay sa tatlong tama ng bala sa mukha. Ang biktima ay nakilalang Sinisan Police Major Chief Inspector Renato Santo Domingo, 62 años na 32 Bantayan Street, Concepcion, Puno, Marikina City. Sa pagsisiyasat nila SPO4 Edberto Aguila at SP1 Berneres Cruz, inaayos ng biktima ang kanyang blakang sasakyang UOP na isiguro sa labas ng kanyang tahanan nang biglang lumapit ang tatlong kabataan ng miyembro ng NPA na sagnana sa test mission at sila na naman pinaputukan sa mukha ang nasabing biktima alas 6 ng umaga. Naka-recover ng ilang base ng pala ng 9mm at bulyetos wala sa partisano unit ng NPA na nagsasaad inintensyan ka na ng kamatayan ang biktima. Samantala, isang ginang patay matapos pagsasaksakin ng jungle ball ng kanyang kalibin partner ng isang security guard. Ang biktima ay nakilalang si Annalyn Intal, 34 anyos, ng CBY Barracks 2, Purok 6, Barangay 185, Malaria, Caloocan City. Ayon kay POV Gumar Mapara, nagpalo ang dalawa sa pera na nauwi sa pagkakasaksaka sa biktima alas 6:45 ng gabi. Nagsagawa na ng manhunt operation ng ating kapulisan laban kay Domingo Albarico. Mula rito sa Caloocan City, ito si Edward Flores, Special Vision sa Bayan, dito lang sa Servisyong Balita, live online. Okay, maraming salamat kasamang Edward at yan, talagang aktibo ang ating kasamang si Edward. Yan, at maaalala ko lang pala. Yan, tama nga. Di bali ng diyan na tayo magpalipas ng ating entertainment diyan sa Sabungan. May kasamang vlogging pa yata yan. Anyway, wag na lang yung tupada. Medyo may hindi ang sabong legal yan, di ba? Oh, legal yan. Permit, at may permit yan. Oo. At nagbabayad ng tax. may contribution yan sa bayan. Para sa mga buwis. Siguro dapat tutukan din ni kasamang Edward Flores yung lunsod ng Caloocan, di ba? Oo nga. At nalimutan natin pero anyway, nakamonitor naman yan. Pakitutukan nga yung City Hall ng Caloocan at balita natin may mga overpricing na nagaganap dyan sa pagkuha ng sedula. Imagine ang sedula worth 500 500 ang halaga ng sedula dyan. Tsaka hindi ka pwede basta makakuha ng tax declaration Nang walang sedula. Mukhang bawat kibot doon sedula ang hinahanap. Di ba sana kung sedula worth 30 lang, ganun, 30 pesos, 50, okay na yan. Pero kasamang Edward, pakitutukan nga at kausapin mo nga yan si Mayor. Alamin mo kung anong anomalya yan. Baka hindi alam ni Mayor yan So ang Mayor dyan ay si Mayor Oka Malapitan. Ayan. Siguro naman madaling lapitan yan, di ba? Madaling malapitan yan. Katulad nung nakakilala kong kapitan. Di malapitan. Ewan ko ba, tatakbo pa man din konsihal. Hindi lang matagpuan, kaya di malapitan. Oo, pero pag nakita ka naman, very friendly naman. Okay, sige. Anyway, basta dyan sa lunsod ng Caloocan, lang. At balita natin, mas maganda pa yung munisipyo ng, basta yung sa laki daw ng tax. Hindi naman Kabanatuan yun. Kabanatuan na. Kabanatuan ba? Oo. O Nevesia. Parang gano'n. Anyway, basta yung mas maganda pa rin yung munisipyo doon sa norte kaysa dyan sa City Hall dyan. Kung gano'n humingi ng di ba, ng sedula? Dapat maganda. Sigurado malaki kita ng ng lunsod nila, di ba? Dapat malaki na ang income nyo, maganda na ang improvements ng inyong City Hall. Ayan, at kinukumpare pa raw doon sa City Hall ng Makati. Natural.
magandang City Hall ng Makati dahil nakita mo naman, hindi naman kung sino-sino lang naman ang mga nagbabayad ng tax dyan. Diba? Bilhin mo mga Ayala, mga Sobel. Alam nga namang mga Sobel, paupuin mo sa Orohan lang, di ba? Siyempre. Sa mga plastic chairs. Kailangan maging accommodating yung environment ng yung City Hall. Kapag ganyan, to accommodate siyempre ang mga mga magbabayad ng kanilang buwis. Ayan. Kumbaga, nakikita ng mga constituents kung saan napupunta yung buwis nila. Oo. Di ba? Pero yung 500, ewan ko kung saan napupunta yan. Baka hindi alam ni Mayor yan. Pakilapitan nga. Kasamang Edward. Yan, assignment mo yan. Yan. At siyempre, yung pinapa-assignment nga pala natin kay Ate Beth, siguro nakatutok yan dun sa plastic na kumpanya dyan sa Cavite. Medyo hindi yata maganda ang trato sa mga kanilang mga empleyado sa yung pasilidad, medyo pasala-sala. Ayan, naka-monitor si kasamang Ed, pupuntahan daw niya. Ayan. At lalapitan niya si Mayor Oka. Ayan, sana nga malapitan mo si Mayor. Ayan. Mabait naman daw yan si Mayor. Ayan, at talagang bago bumuhos ang ulan, bubuhos muna ang mga balita mula sa labas ng himpilan. At tanggapin natin ang isa pang pag-uulat mula sa kasama nating si Ka Roger. Ka Roger, magandang hapon. Magandang hapon, kasamang update. Katayan isang dispatcher ang makaraang pagkatarin ng isang riding tenda ay encamping sa nakaraang araw sa Parañaque City. Katangat ay alas 6 lang gabi. Nakirina Pinyo sa Paclara, Parañaque City. Ang biktima ay nasilalang si Auntie Adong Dagong Duano na tinatayang nasa 27 hanggang 30 anyos ay nagukot pa siya sa San Juan Dilos sa Pasay City dahil sa tama ng bala ay sa likurang bahagi ng ulo at sa katawan. Kaya sa taon ng investigasyon, hinihinalang may kaugnayan sa droga ang pamamatlang ng biktima. Pinapaalang pa ang mga autoridad ang pagkakaginandang sa mga suspect na naka-unit at patay sa kuha ng CCTV sa kalapit na ilang garina. Mula dito sa Parañaque City, ito si Roger Ramirez, patuloy na siniservisyo sa bayan, dito naman sa Servicio Caritas Light Light. Back to you, sa kasamang update. Okay, maraming salamat kasamang Roger Umeres. Ayan, at bago tayo magpatuloy ay ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors.
nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at syempre, ang dami ng mga balita mula sa iba't ibang area natin dyan, mula sa ating mga reporters. At siguro, sa bahaging ito, tayo naman ang magugulat. Ayan, sabihin naman puro kwentuhan na lang tayo. At yan. Ayan, kahapon, di ba? Hindi, nung kahapon ba tayo yung nangyaring sunog? Kahapon na yung dumating sa atin yung police report. Na nagkaroon ng sunog. Sunog sa lungsod ng Calamba. Yan, sa Barangay 7. At mabuti naman at mabilis ang aksyon ng ating mga bumbero dyan. Yan nangyari sa Burgos Street, Barangay 7, Calamba City. Yan, nagsimula ng madaling araw. So, yan ang bahay nila Marites Cuevas, Paunlagi, Brian Jericho Bautista de Rosa, at syempre si Maximo Mercado Andino sa Unit 2 Burgos Street, Barangay 7. Yan, wala namang nasugatan or namalmaan. Ayan. At kumaga worth 3 million lang yung talagang Ayun. Worth 3 million lang ang natupok. Sa ngayon di pa kung saan nag-start yung sunog. Ayan. At medyo mukhang busy at busy kasi kanina si Sir Agones so hindi natin na-interview. Yung fire marshal dyan sa Calamba. Pero anyway, siguro talagang hindi lang umuulan kagabi kaya medyo hindi agad-agad na napula yung nasabing sunog. Pero let's give credit man lang kahit paano sa ating Bureau of Fire Protection dyan sa Calamba. Medyo kahit paano naging agara naman ang kanilang aksyon. At ngayon, siyempre kanina sa Serbisyo Caravan. Ang Serbisyo Caravan natin kanina ginanap sa Barangay Real dyan kay Kapitan J.R. Morales. Yan, Kapitan Florencio Morales Jr., Kapitan J.R. At alam mo, tama nga yung hindi lang natin maipa-flash yung isang front page na nilabas natin sa diaryo natin way back siguro mga 2 years ago yun. Nilagay natin, bababa ako. Sa puntong kainitan ng iringan ni Mayor Pinoy Lahara at nang nanalong si Mayor Timmy Chipeco. Kumbaga pagkapanalo. Talagang dami na intriga, bababa ako. Buti nga hindi nagtampo sa atin si Mayor Timmy kasi talagang bukod sa dyaryo, nilagay pa natin sa news online natin so maraming nakakita na bababa ako. So na-curious lahat yung mga tao. Akala nila bababa raw sa pwesto. Hindi kasi nagkaroon ng kaso-kaso noon, di ba? Na nanalo din naman sa kaso si Mayor Timmy. So, doon sa Serbisyo Caravan, ito yung malaman lang ng kabatiran ng lahat. Ang sinagawang Serbisyo Caravan ay ang intention nito ay mas ilapit ang serbisyo ng pamahalaan ng lungsod sa mamamayan. Kumbaga maging kombinyente, kumbaga one-stop shop ang kanilang serbisyo. At ito brainchild, syempre, ni Mayor Timmy Chipeco. Na ito yung pamamaraan niya na upang masabi. Kasi first term na mayor to, syempre, ang kinilala yung ama. So, ano yung may expect ng tao kay Mayor Timmy? Syempre, batang-bata to. So, kumbaga nais niyang makilala siya ng gusto. At baka naman sabihin suplado siya porque guwapo. Pero, yun nga, akala kasi ng iba, kinukumpara kasi si Mayor Timmy kay dating Mayor Binoy Lahara, siyempre si Mayor Binoy Lahara, matandang politiko na yan. Yun, si Mayor Timmy, akala nila suplado. So, ito yung way ni Mayor Timmy na bumaba talaga sa tao, na ipakita niya na hindi naman siya suplado. At sa loob ng halos 2 taon mahigit, mula nung napasimula ng Serbisyo Caravan, naging malaki ang impact ng nasabing programang to sa mga mamamayan ng Calamba. Ito yung parang mas lalo nilang nakilala si Mayor Timmy at mas lalo silang nagkaroon ng kumpiyansa sa pamahalaan lungsod at sa pagbibigay ng serbisyo.
Kaya, At saka halos lahat ng mga employees ng City Hall, nakikita na ng mga tao, di ba? nakikilala na kung sino-sino yung mga nandun. Oo. Uy, nandun pala si ganito. O kung sino-sino yung mga department head, kung sino-sino yung nandun sa health, di ba? At ang nakakatuwa rin dyan, dahil sa ganda at naging epektibo ng serbisyo caravan, pili mo, pati ba naman si Vice Governor Attorney Karen Agapay sumusuporta sa nasabing programa at nakikiisa. Balita ko nga, paminsan-minsan yata, kung naipapadala niya yung kanyang Pero, nandun yung yung libreng gupit. Ewan ko kung dito nga sa service caravan o sa servisyong tama. May libreng gupit din siya. Pero yun nga, minsan nandyan din si Bukal Angelica Jones, di ba? Oo. Masama din. Yun, kumbaga, lahat naman ng gustong pumunta ay welcome naman kina Mayor Timmy Chueco. At panoorin natin yung konting... Ayun, additional nga din doon, dahil sa successful ng serbisyo caravan, yan parang hindi man ginaya or anong term? Ginaya ng serbisyo tama caravan ba? Ang daming gumagaya na sa caravan. Oo, hindi naman ginaya. Parang... pinapattern nila. Ganun pa rin yung ginaya pa rin. Oo, yung serbisyo tama caravan naman ni Governor Ramil Hernandez. Ayan. Pero sa buong Laguna naman yun. Yan, panoorin muna natin ang ating munting coverage kanina. Maramdaman ng ating mga kababayan na ang serbisyo ng gobyerno ay lumalapit po sa kanila. Hindi lang si Mayor, kundi ang kabuuan ng City Hall, mga empleyado, department heads, mga iba't ibang grupo, organisasyon, local government unit, katulad po ng ating mga barangay, ay nagtutulong-tulong at bumababa mismo sa barangay para iparamdam na ang kanilang gobyerno ay nagbibigay serbisyo diretso po sa kanila. Ayan, at nakita naman natin, pati ang fire nakikiisa rin sa mga pagbibigay ng serbisyo sa mga residente ng bawat barangay. At syempre, nandiyan si ABC Edison. Ayan, si Vice Mayor Rosizal. At speaking of Vice Mayor Rosizal, maganda rin yung sinabi ni Vice Ross. Pakinggan natin to. Ito po ang isang pamunuan, Executive Department, si Mayor at ang Sangguniang Panglungsod na pinangungunahan po ng inyong likod kasama po ang aming mga konsihal. Kami po ay nagkakaisa, nag-uusap po kami, iisa po ang aming direksyon, nagko-complement po kami para hindi naman po maaksaya ang aming 3 taong term at naibigay po namin ang mga dapat na ibigay sa panahon po ng aming pananungkulan. Sabi nga po, 3 years is a very short term, pero we are doing our best na ma-maximize po ang 3 taong ito para makita naman po natin na hindi po nasayang at ibinigay po namin yung tinatawag na mandato na ibinigay po sa atin ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng tinatawag namin paggawa po namin ng aming mga tungkulin at responsibilidad. So, talaga po. Yan. Mukha namang maganda ang samahan ni, ni Mayor Timmy at ni Vice Mayor Ross Isala. Dapat lang nagkakaisa ang ang executive at ang legislative. Dahil kapag hindi nagkaayos yan, mangyayari niyan, sabo. Walang umuusod na programa at proyekto. Ayan yung latest di ba? Nagkaroon na yata ng MOA ng agreement sa Calamba, sa isang hospital sa Calamba at saka ang City Hall. Yung yata ang CMC, Calamba Medical Center. Inaprobahan na yata ng ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna syempre ni Vice Mayor Ross Rizal na magkaroon ng charity ward ang CMC. Kaya nga, ang paliwanag naman dyan, instead na magtayo raw ng sariling ng hospital, city-operated hospital, makikipag-ugnayan na lang sila sa iba't ibang mga hospital sa Calamba. So parang Makati Medical Center, meron silang ward. So lahat ng may mga yellow card doon sa ward, libre sila. Ang St. Luke's, meron din silang ward yung para dun sa mga mahihirap, yung mga indigent. At syempre, funded naman ng mga local governments yan. So magandang hakbang yan tungo sa pagbibigay ng sapat at wastong serbisyong medikal. Kaya ang lusod ng Calamba talaga magiging livable na, di ba?
Believable ba? Talagang ayaw magpahuli kapag sabi ni Mayor Erlene Arcilla sa Santa Rosa, once you get in the city of Santa Rosa, you never want to get out. Yeah, para bang syempre, ang lusod ng Calamba, hindi dapat magpahuli din. Ba dapat? At mami-mia lang talagang hindi magpapahuli ang Calamba pagdating dyan sa yung serbisyong toko. Ayan. Uy, gusto kong batiin nga pala si Kapitan J.R. Morales. Congratulations. Talagang kakaiba yung serbisyo karabay niya. Ang dami niyang pinamigay din sa constituents. At abangan natin dyan sa Barangay Real, nakita mo yung kanilang pinagagawang barangay hall, munisipyo. Ang mukha baka siguro mas maganda pa yan dun sa sa City Hall ng Caloocan. Baka. Barangay hall lang yan. Oo, kasi napakasimple lang daw yung Oo. Kala mo... di magaganda pa pala ang mga barangay hall dito sa lungsod ng Calamba, di ba? Siyempre, hindi magpapahuli. At mabanggit nga lang ulit, yung pagkakaisa ng ehekutibo at ang lehislatura ng isang lungsod o bayan o isang probinsya, makakabuti para sa mamamayan. Kasi kapag walang pagkakaisa yan, yung mga proyekto, mga balak ng mayor, mahaharang. May mga budget naman na kailangan ng sanggunian, mahaharang to. Oo, pag nagkakaroon ng politikahan, nakakaawa ang constituents. Ayan, di katulad dyan sa lungsod ng Kabuyaw. Ayan, hanggang ngayon, pinag-uusapan, pinag-aawayan pa rin yung budget. Pinag-aawayan pa rin ang budget. Ewan ko ba naman dyan sa sanggunian dyan, ano ba talaga ang problema? Na kay mayor ba, nasa inyo? Ayan, nasa kanila. Tanong ko naman kay Mayor, ano ba? Problema mo? Nasa kanila nga lahat di ba? Nasa inyo ang problema. Ika dapat nga ang politika, isang araw lang yan pagkatapos ng eleksyon, trabaho na tayo, hindi yung ang naapektuhan dyan ay ang mamamayan ng Kabuyaw. Pakiusap lang. Ang tanong ba, itong ba si Mayor Jun Jimenez, talagang niyayakap ba niya yung mga dati niya nakalaban? At yung mga nakalaban naman niya, nagpapayakap ba kay Mayor? Yun lang naman ang tanong dun. Ang dyan, kaya nga isang araw lang ang politika. Ngayon nakaupo na kayo bilang mga konsehal, vice mayor, magkaisa na lang kayo. Ang isipin nyo, ang kabutihan at kapakanan ng inyong mga mamamayan. Matatapos na ang term ni Mayor Jun Jimenez. May mga magbabalak ng umupo. Isa na dito yung anak niya. Isa na dito yung napakayaman na promise me. Ano na bang mangyayari sa lungsod ng Kabuyaw? Mapag-iiwalan kayo. Umuusbong ng San Pedro. Umuusad na ng gusto ang Binyan. Santa Rosa booming na booming. Ang Lion City. Ang Calamba naman very prestigious dahil sa regional center. Ayan. At meron ba tayong pag-uulat? Na hinihintay? May hinihintay pa tayo. Anyway, mamaya kasi iuulat ni Dryan yung tungkol sa San Pedro din. Naiuulat din natin nung sa kung meron siyang baka meron siyang additional na info. At dapat yan, para tama-tama mabigyan ng konting suspense. Kasi nabanggit natin ang Calamba bilang isang prestigyosong lungsod dahil sa regional center, ang Calabarzon Region 4A Regional Center kung saan iba't ibang ahensya ng gobyerno, regional agencies ay doon matatagpuan. Yan, bibitinin muna natin yan. Diyan yan, sa may Barangay Mapagong. Yan, total, habang nagpapakabitin pa naman ang ating kasamang si Dryan, maibalik muna natin ang kwentuhan natin sa lungsod ng Kabuyaw. Ayan. Matatapos na ang termino. Matatapos na ang 3 years. Inumpisahan sa problema sa budget. Hanggang ngayon, problema pa rin. So, nakikita naman natin ang ang bagal ng usad dyan sa lungsod na yan. Ayan. At anyway, mamaya na yan si Dryan. Unahin na muna natin itong kasama natin na nasa labas ng himpilan.
At meron tayong isa pang pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Batangas sa kasama nating si Koy Laura. Koy, magandang hapon. Yes, kasamang RPA. Dalawang wanted person ang nahulog sa lambat ng Tanawan City Municipal Police Station. Sa panguna ng kanilang hepe na si Police Superintendent Christopher Taculan Olaso, kinilala ang magkasunod na nalambat na mga wanted person na sina Jason Tolentino, si Jong No Top 3 sa Masad Chapli ng nasabing bayan. 32 years old, pinaka, walang trabaho at kasukuyang naninirahan sa Barangay Sala, Tanawan City, Batangas na may kasong murder at walang inirekomendang piyansa na inisyu ni Honorable Judge Arcadio Manisbas ng Regional Trial Court Branch 6 ng Tanawan City, habang ang naaresto ay isang naaresto ay si Edgar Vivas Jr. Ibro, 42 years old, may asawa, walang trabaho at kasalukuyang naninirahan naman sa Barangay Pantay Bata, Tanawan City rin, na may kasong Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition na may inirekomendang piyansa na 122,000 pesos na inisyu naman ni Honorable Judge Marjorie T. Uyengco Nolasco ng Regional Trial Court Branch 83 ng nasabi ring bayan. Naaresto ang mga suspect dakong Hulyo 14 ng taong pangkasalukuyan ng mga kapulisan ng nasabing bayan at kasalukuyang nakapahid na sa Municipal Lock-up Jail upang harapin ang kanilang mga kaso. Kaya kay Police Superintendent Olaso, sir, congratulations po. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, ako si Koy Hipolito Laura, nagsiservisyo sa bayan. Ito lang sa Serbisyo Balita, live, online. Yan, maraming salamat at congratulations kay Sir Olaso. Kay Police Superintendent Olaso. Talagang medyo nagsisipag tong mama sa kanyang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan dyan sa lungsod ng Tanawan. Maalala ko nga pala, magandang hapon at happy viewing kay Mayor Tony Halili at kay ABC President Paul Mark Pajardo. At syempre kay Vice Mayor Jana Corona. At kay Sir Alan Pajardo, ang head ng MAC Group dyan. Ayan, talagang mga masipag yung mga tao dyan. So, anyway, mabalik tayo sa Regional Center. At ang Kalamba ay kilalang kilala ngayon na bilang isa sa mga pinupuntahang lugar, lalo't may mga transaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan, dahil sa pagkakahirang ng pagkakalagay ng Calabarzon Region 4A ng Regional Center dyan sa yan. At ngunit ang problema natin, pagkamat maganda yan, sa likod ng building na yan, ito ang matatagpuan, ang illegal na dump site. Yan. Sabi ng illegal dump site dyan sa lugar na yan, sa Barangay Mapagong, na tila nagsusunog ng mga basurang itinatapon dyan. Kung makikita naman natin, yan, mga industrial waste yan. Mga kung ano-anong foam at kung ano-anong mga may mga tinatampon pa yung mga lalagyan o drum ng chemicals. Ang dinadaanan niya, may ano dyan, may ilog dyan. So, paano na mangyayari dyan kapag ganyang napapabayaan yata ang ano. At ang isa sa mga pinakabawal dyan ay yung pagsusunog, yung sinasabi ng pagsusunog ng basura at nakaka-epekto sa ayan. Kitang-kita sa video, umuusok pa talaga, di ba? Dahil madaling araw sinusunog yung mga nasabing basura. Natigil kaya yun ng bagyo? Aba, tumigil sila kasi bumabagyo eh. At yung ulat sa atin wala raw nagsusunog na. Dahil siyempre basa ang basura, paano nila masusunog yan. At ang nangyari naman dito, ang serye nito ay hindi pa rin, hindi natin tinatantanan to. Nakipag-ugnayan tayo dun sa bagong Penro. Na si Sir Alessar? Yan. At nung una, tuwan-tuwa ako at wala na si Penro Mercado. Isang inutil yan eh.
Anyway. Ayan, yung bagong Pedro ay si LSR Alaria. Alaria, na ayan. sinabi niya na pupuntahan niya pupuntahan daw niya, at ang sabi niya, pangako pa nga niya, kasama tayo upang maipakita na sila may ina-action. Hanggang ngayon, 1 buwan na mahigit, tulog. At hindi sumasagot sa tawag. Ano ba yan? Lokohan ba tayo dito? Baka kayo makagaya ni Pedro Mercado na walang sasabihin sa amin kung hindi nagmo-monitor lang kayo, hanggang monitoring lang kayo. At ikaw may pagka makapili pa to Tinuro naman ang sentro ng Calamba. So, anong nangyari nito? Pagdating kay Miss Lloyda Humarang. Pagdating naman kay Miss Lloyda Humarang ng sentro, itinuro naman si Eddie Silva ng City Waste Management. Aba, sino na ba ang kakausapin natin at sino ang a-action dito? Ang tagal-tagal na neto. Kinakalampag na nga natin ng mga tanggapan ng mga yan. Siyempre, kapag ganyan, hindi kami magsasawang mga lampag at magngangaw dito hanggang sa ma-actionan ninyo to, dahil hindi kami papayag na hindi nyo actionan to. Aba, sigurado magagalit ito si kasamang Kiko Labro pag ganyan ang nakikita niya. Una, pinapabayaan yung masira ang environment sa ganyang pagsusunog ng basura, bawal na bawal. Yung pagtatapon ng mga kung anong chemical na substance dyan sa tabing ilog ng lugar na yan. Isa pang bawal yan, mapanganib sa ating mga mamamayan dyan. Ang balita natin, kaya natin tinututukan to, yung mga sumpong ng mga residente dyan na nagkakaroon na ng sakit, iba't ibang sakit ang mga bata dyan. So, wala. Yan ang hindi naman natin tutukan kung hindi nagrereklamo ang residente, di ba? Yan. At hindi rin natin naman malalaman na meron parang basurahan dyan kung walang nagsabi sa atin na nagsusumbong. Yan. Kagaya ng sabi nga ng mayor ng Calamba, hindi raw niya pala alam yon. Kung hindi pa dahil sa pangungulit na natin, dahil medyo nadidismaya na tayo dito sa Pedro, sa sentro, at walang aksyon. Dito pa kay Kapitan Villanueva ng Mapagong. Aba, hindi mo ba mapatigil yung basurahan dyan? So, ayan, inilapit na natin kanina. Kinuha na natin yung pagkakataon para makausap si Mayor Timmy tungkol dito sa nasabing problema dyan sa, hindi natin malaman kung illegal dump site dyan, MRF o legal dump site dyan sa barangay na yan. Pero ito ang sinabi ni Mayor. Alamin natin muna yung sitwasyon kasi ngayon ko lang buti na iparating nyo sa akin na may ganyang problema, no? Kalimitan naman tinitingnan natin kung ano yung mga papeles na hawak nila. Kasi sa alam ko, wala kung pinapayagan na basurahan dyan sa Mapagong. So, baka illegal yan. So, titingnan natin. O baka material recovery facility naman siya. MRF kung tawagin natin. So, pinakamaganda, ipakita sa akin yung mga pictures, no? Ipadala lang sa tanggapan ko. At from there, paimbestigahan natin, no? Kasi isa sa mga issues po dito ay yung pagsusunog po ng basura. At the same time po, it seems na industrial waste po ang tinatapon dito. Kaya nga, bawal mga po yun. Kung sakaling bawal yun, pasasara natin. Further announcement po para sa doon sa mga medyo nag-aalaga ng mga illegal dump sites po sa ating lungsod. Well, unang-una, ang paglalagay ng waste management talaga isang mahirap na problema, hindi lamang sa atin kundi sa buong Pilipinas, no? Unang-una, yung batas na tinatawag na sanitary landfill, sometimes hindi rin feasible yan. Kaya nga po gumagawa tayo ng mga ibang pamamaraan, siguro makabagong teknolohiya. Ang problema po natin, may mga restrictions tayo doon sa tinatawag na Clean Air Act, no? At ang ideal nga sana, meron talaga tayong waste to energy na planta. Kung sakali yung mga basurahan natin ay nagagamit na panggatong para sa kuryente, para malinis, no? Hindi lang nagiging problema yung leche o yung sa tubig, no? Na nakikreate ng mga landfills. At sabi ko nga po, ang basura
Ayun yung issue ng everybody needs it but nobody wants it. Di ba nga? Lahat kailangan magtapon ng basura pero walang gustong tumanggap kung saan tatapunan. Kaya napaka-komplikadong issue po yan. Pero doon po sa mga illegal na nagbiglang nagtatayo ay hindi po pwede yan. Kailangan po may mga tinatawag na permit sa DNR, may permit din po sa city government. At kung wala po silang permit, pasasara po natin yan. Pwede lang po sa kasimple po yun kasi napakaselan po na hindi po naman pwedeng magtayo ng dump site kung saan. Yan po ay kinokontrol, tire-regulate po natin. So yun po. Ayan. At medyo talagang, sabi nga natin, hindi natin tatantanan yung isyong yan. So kung hanggang saan, sa proper authority, o kung sino man ang pwede nating pagsabihan dyan ng issue na yan para ma-actionan na, gagawin natin. Kaya nga sabi nga ni Mayor Timmy, wala siyang pinapahintulutang basurahan dyan sa Barangay Mapagong. At ang sabi nga niya, kung sakaling mapapatunayan na talagang walang papeles to, walang permit, hindi siya magdadalaw isip at ipapasara niya to. Sana kung nakikinig man o may kaibigan na nakakaalam din, si Kapitan Vitor Villanueva ay makipag-ugnayan na kay Mayor Timmy. Kung ano ba talaga yan, di ba? Ayan. Kaya, bukas ang aming mga linya 24/7 sa Smart 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375 para dyan kay Penro. Pwede mong tawagan yan anytime. Pwede ka mag-text kung tinatamad kang tumawag. May number tayo kay Penro, di ba? Baka wala kang load, sagutin mo lang yung tawag namin. Kay Kapitan Bitoy ng Kapitan Bitoy Villanueva ng Barangay Mapagong. At ngayon ka umiwas. Kailangan makipag-usap ka kay Mayor. Kung ayaw makipag-usap kay Mayor, sa amin kayo makipag-usap para mapagtulungan natin kung paano gagawin dyan sa basura dyan. Hindi mo pwede irason na hindi mo alam yan. Nandyan lang yan sa kalapit ng barangay nyo. Kaya nga, within your jurisdiction yan. So, ito naman si Miss Lloyda Humarang, nabanggit na namin ang numbers namin. Tumawag kayo para malaman natin ang inyong kasagutan. Kay City Waste Management Officer, kay Eddie Silva. Balita ko yata, tatakbo ka pang konser. Ito simpleng problema, hindi mo matutukan. May mga numbers tayo ni Dating Consul Eddie Silva, yung sa secretary niya, na hindi na rin yata nagpalit na. Activate. Tapos kay Miss Lloyda Humarang, yung secretary din niya yung may number. So wala tayong direct access. Ayan, total naman ang marami sa mga empleyado ng City Hall dyan sa Calamba ay nakatutok, nanonood sa aming programa. Pakiapisuhan nga yung mga department heads na yan. Sumagot sila sa issue. Kung hindi, baka si Mayor na ang magpasagot sa inyo. Kayo matanong ni Mayor, baka bahala kayo magturuan. Hindi. Halos lahat naman po tayo ay public servant. Yun. Siyempre kapakanan po ng constituents po ang dapat nyo unahin. Ayan. Dapat lang trabahuhin nyo yan. At meron ka bang i-announce? At ayan. Mukhang nakatulog ang ating kasama. Ayun. Mga pagbati na to. Kasi mukhang nakatulog na si Miss Dryan. Mukhang pagod yata yan. Anyway, at sa nalalabing 3 minuto ng ating programa, yan, at iwanan na muna natin yung mga issues. Basta ang paalala ko lang, tayo pare-pareho mga public servants, gampanan natin ang ating tungkulin sa bayan. Tayo ay may malaking social responsibility. Dapat natin panindigan yan, no matter what. So, ating time. Okay. Thank you nga pala kay Mr. Cesar Makaisa kasi photo credit natin yung mga pictures na nahiram natin kanina regarding do sa sunog sa Lusot ng Calamba. Ayan. At syempre, happy birthday sa aking kabatch na si Miss Len Baroro. Yan, happy birthday. Naka-view siya ngayon. At isa pang Len. At syempre, ang isa pang Len, ang mahal nating Len. Ayan. Ang mahal ng lahat. Happy birthday po. Happy birthday, Mayor Len Alonte Nagia na nasa Australia ngayon. Bali sa July 17 pa yung balik niya. In-announce mo yung pagbalik. Baka secret yung pagbalik niya. Ayan.
tuloy ang ating mga kabaro dadaksa dyan sa kanyang tanggapan. Wala pa namang birthday celebration yata. Secret din yung birthday celebration. Okay. Ayan. Ibubulong na lang ni Mayor Len sa atin kung saan. Hindi kaya doon sa restaurant niya. Happy birthday, Mayor Len. Talaga naman doon sa Facebook ko puro halos lahat ng mga nagmamahal kay Mayor Len, siya na ang profile. Ano yung pangalan ng restaurant niya? Japanese restaurant o Chinese? Chinese, parang Chinese restaurant. In Ninoya ba yun? Oo, yun. Ayan. At baka doon mag-celebrate, doon kami pupunta para makatikim naman ng specialty ng kanilang restaurant. Anyway, yan. Ayan, syempre, get well soon po kay Brad Eric Manaig, Eric Florentino. Yan, Eric kasi, happy viewing. Nag-text sa akin si dating Kapitan Eric Manaig, happy viewing po. Yan, wala ka kanina serbisyo balita, serbisyo caravan. Tatakbo raw siya ng konsyal. Pwede naman talaga Pwede. Dahil Manaig yan di ba? Pwedeng manalo talaga yan. Ayan, di balik tayo kay Eric Florentino. Ayan, get well soon, Brad Eric Florentino ng Lungsod ng San Pedro. Pagaling ka na, Brad Eric, baka one of these days, papasyal kami dyan. Sana, makapasyal. Sana makapasyal tayo. Ayan. Isama natin si Hana. Ayan, papasyal. Nandun kaya si Boy George at si Malu? Ayun, dapat si Boy George, si Malu kasi talagang pinaglabang kayo ni Eric Florentino. At saka si Romel Madrigal, dapat tulungan nyo yan Bagamat kayo lumundag ng tsaka yung publisher ng Manila Star, tulungan nyo si Brad Eric Florentino. Ayan, magagaling to si BJ at saka to si, si Malu Pero moving on, basta get well soon, Brad Eric Florentino. Ayan, ito po ang inyong lingkod. The Arnie Barairo po, nagsaserbisyo sa bayan. Dito lang, Serbisyo Balita, live online. Hanggang sa muli, see you on Friday. Ayan, at sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo na nakasubaybay dito sa ating program, Serbisyo Balita live online. Ayan, umasa kayo sa mga darating pang panahon ay mas mapapaganda po natin ang ating broadcast. At siyempre, lahat ng ikagaganda ay gagawin po ng pamunuan ng Serbisyo Balita live online para sa inyong entertainment. Ayan. At syempre doon sa ating mga kababayan na nasa abroad, malungkot yan gusto nila yung mga balitang lokal mula sa kanilang mga kanilang mga lalawigan, kanilang bayan. Yan nyo, at darating tayo dyan sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. Magkakaroon na rin tayo ng mga pag-uulat dyan. So, bago tayo magpaalam, commercial muna. Siyempre, baka hindi tayo mabayaran ng ating sponsor. I love my Centrum. She makes me complete. Kaya ito, ang inyong lingkod, RJ Salgado, naglilingkod at sumeserbisyo para sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita live online at nag-iiwan sa inyo ng pagbating isang napakagandang araw, Pilipinas. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Laguna nang ito ay marating to. At Shakey's, getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win